Carl, anong ginagawa mo? Sa government class. Okay. Yosa, Joseph, Daniel. Yosa, Joseph, Daniel. Are you there? Sir, good morning po. Good morning. Taga saan ka, Daniel? Pasig po, sir. Pasig. Okay, so lahat ay 36 pero marami ang hindi sumasagot. Siguro may problema sa gadget or sa internet, no? Dalawa lang 'yan. Or maaring may health problem. Okay? Okay, class. Tuloy natin yung ating inaaral. Dito na tayo sa resultant of force system. So dito ang problem natin, ito ay galing sa problem 213, page 22 ng Engineering Mechanics, second edition by Ferdinand Singer. The problem states, determine the magnitude and direction angle of the resultant from the given forces as shown. So, ang mga given forces, class, ay tatlo. 300 pounds acting upward to the right. Naka-incline siya at 45 degrees with the x-axis. Then, 400 pounds acting upward to the left. Inclined at 60 degrees with the x-axis. And 200 pounds acting downward to the left, inclined at 30 degrees with the x-axis. So, ang ating formula for resultant equals square root of summation of fx squared plus summation of fy squared. So, andyan yung ating solution. Yung summation of fx, assume natin na pagpapuntang kanan, positive. So, ano yung mga positive dyan? Yung papuntang kanan. X component ng 300. Ayan yung value, 300 cosine 45. Yun lang yung papuntang kanan. Yung iba, papuntang kaliwa. Yung X component ng 400 is negative 400 cosine 60. Papuntang kaliwa. Then, yung X component ng 200, negative 200 cosine 30. So, ang total niyan is negative 161.07 pound. Okay? Ibig sabihin, yung pinaka sum total ng lahat na X component ay papuntang kaliwa kasi negative. Negative 161.07. Yun yung X component ng resultant. Or yung pinaka-symbol niyan ay R sub X. Okay? Ibig sabihin ng R sub X, X component ng resultant. So, yung summation of Fx equals R sub X. Okay? So, yung summation of Fy naman, pagsama-samahin natin lahat ng mga vertical components. Assume natin, nakalagay dyan, yung pagpataas, positive, di ba? So that ang y component ng 300 is upward. Ayan, positive. 300 sine 45. Then, yung y component ng 400 is also upward. Ayan, plus 400 sine 60. But the y component of 200 is downward. Negative 200 sine 30. So that the total y component is 458.54 pounds. So positive siya, ibig sabihin yan ay upward. Yan class yung pinaka y component ng resultant or R sub y. Okay? Summation of Fy equals R sub y. So dito sa kanilang mga sign, malalaman natin yung direction at saka yung pointing ng resultant dito sa sign ng X at saka Y component. Okay, so ang resultant is pointing upward to the left.
Bakit upward? Kasi yung y component positive. 458.54. Bakit to the left? Kasi yung x component is negative. 161.07. Okay? So, yun po yung value ng ry at saka rx. So that yung r is equal to the square root of rx squared or summation of fx squared plus ry squared or summation of fy squared. So that ang magnitude ng resultant is 486 pound going up to the left. Okay? Yan na yung kanyang magnitude at saka yung kanyang pointing going up to the left. Then para ma-determine natin yung angle of inclination ng resultant, andyan yung ating formula. Theta equals arctangent summation of fy over summation of fx, or arctangent ry over rx, or arctangent 456.54 over 161.07. Huwag na isama yung negative na sign sa x component. Kasi ang ating angle ay absolute value galing sa x. So, the angle of inclination of the resultant is 70.57 degrees. Pointing up to the left, inclined at 70.57 degrees with the x-axis. Yun po, class, yung sagot. May tanong ba kayo, class? Sir? Yes. Sir, yung na-compute po natin kanina summation of FY po ay 454. Yes. Tapos po yung ginamit po dito sa direction of angle theta is 456. 456. O, typographical error yan. Okay, Yung 6 dapat 8 yan. pero Okay, buti napansin mo. Oo, hindi ko napansin. So, class, palitan nyo kasi yung summation of Fy ay 458 talaga, 0.54. Kaso sa pag-type, nagkamali. So, ano yan nyo na lang? Baguhin nyo na lang. May tanong po, sir. Yes. Sir, bale, ang tanong ko po is, pareho lang po ba yung makukuha ng summation ng f of x tsaka f of y kung yung angle po na gagamitin para sa 400 pounds na force ay angle, wait lang po, 90 plus 30 po, bale angle 120. Kumbaga po, kasi ano po, nagsimula po ako dun sa 0. Bale, from 0 papunta po dun sa part po ng 400 pounds. At saka pareho rin lang din po ba yung lalabas kung from 0 papunta po dun sa 200 pounds, ang gagamitin ko po na angle po ay 180 plus 30. Bale po 210. Angle 210. 210. Para sa 400 yan? Yung 210 po, sir, para po sa 200 pounds. Ay, okay. So, 180 plus 30 is 210. Ang gagamitin mo niyan is cosine. Sa x-component is cosine 210. Tingnan mo nga. Kung pareho. $200 times cosine 210. Tingnan mo kung pareho. 173 po. 1? Negative 173 po. 173. Opo. Yung 200 cosine 30 ilan? Times 200 po, sir. Hindi, 200 cosine 30 ilan? Okay po. 173 po. O, parehos lang, di ba? Pareho lang. Kung Okay. umpisa ka sa 0, gamitan mo is cosine
210 yan. Kasi ano Okay yan eh, po. 180 plus 30 eh. Pero kung yung angle lang na given ang gagamitin mo, pareho din ang labas. Okay? Okay Malinaw po, na? sir. Okay. O meron pang tanong dyan na iba? Ibang, Sir, magkaiba yep, po pala yung sign po kapag 210 po yung ginamit. bakit? Negative po siya. Negative nga. Eh kapag yung 30 po, sir, positive po. Yung cosine 30, Apo. hindi kasi lalagyan mo naman siya ng ano eh, negative sign doon sa summation. Kasi papunta siyang kaliwa. Understood na yun na papunta siyang kaliwa, maglalagay ka ng negative. Nakuha mo? Okay pa, sir. Okay pa. Okay. Meron bang tanong? Wala na. Okay, so yung magnitude, na-solve na natin. Yung angle of inclination, na-solve na. Pointing ng resultant ay aandyan na, no? Up to the left. So, dako tayo sa sunod na problem. Ayan. Yung tinatawag na coplanar parallel force system. Pag sinabing parallel force system, lahat ng lines of action ng forces ay parallel. Maaring lahat vertical o lahat horizontal o lahat naka-incline. Basta parallel sila lahat. Parallel force system yon. Sinabing ko planar, parallel force system. Lahat na parallel forces nakalagay lang sa isang plane. Kagaya niyan. Drawing natin. Nakalagay sila sa isang vertical plane. Yung F1, F1, F2, F3, F4, nakalagay sa vertical plane. Okay? Kaya yan ay coplanar parallel force system. Ito yung ating formula. No? Yung resultant, isasamap mo lang lahat ng mga forces. I-assume mo na pag downward ay positive, yung upward negative. Or pagpapalitin mo, upward positive, yung downward negative. O kung lahat yan ay horizontal, papuntang kanan, positive, papuntang kaliwa, negative. O lahat yan naka-incline, okay? Yung naka-incline upward to the right, positive. Yung naka-incline downward to the left, negative. Basta yung mag-opposite direction, magkaiba yung sign. Okay? So that ang ating resultant ay isasamap mo lang lahat ng mga forces. Then yung kanyang location, yung location ng resultant, kagaya dito, yung F1, F2, F3, F4, ito yung kanyang resultant. Okay? Yan, yung kanyang location mula sa A, papunta doon, perpendicular doon sa line of action. Didetermine natin. Kasama yan sa pag-solve. Para alam natin yung magnitude niya at saka yung kanyang location, kung saan siya banda nakalagay. Okay? So, yung kanyang formula. Perpendicular distance or moment arm ng resultant equals moment about A ng lahat. Ayan. F1, F2, F3, F4. Pagsasama-samahin natin yung moment ng lahat ng forces. Yun pong ibig sabihin ng MA. Yan ay moment sum ng lahat ng mga forces na yan about A. I-divide natin sa value ng resultant para makuha mo yung perpendicular distance or yung location ng resultant mula dito sa pinaka-moment center na A. Example. Ayan. Ito ay galing sa problem 236. Page 34 ng Engineering Mechanics ni Ferdinand Singer, second edition.
Kalagay dyan, determine the magnitude and of the resultant of the parallel forces shown in the figure. Yan yung figure, no? Merong 4 na forces. Downward 30, downward 60, upward 20, downward 40. Okay? Kung i-assume natin na yung downward ay positive, 3 positive yan. Yung upward negative, isa lang. Kaya ayan, no? Yung resultant is 30 positive plus 60 minus 20 plus 40 equals 110 dapat yan, 110 pound downward. So typographical error to. So palitan nyo na lang, 110 pounds yan. Okay? So yun yung kanyang resultant. Yung resultant niya ay ito yung magnitude, 100 pound, yung kanyang direction, downward. So alam nyo na yung kanyang direction at saka yung kanyang magnitude. Pero hindi mo alam yung position or yung location kung saan siya banda. I-determine natin. Ito yung ating formula, di ba? Perpendicular distance equals summation of moment about A ng lahat na component na yan. Tapos, i-divide natin na magnitude ng resultant which is 110. Okay? So, ano yung moment ng mga forces na yan? Ito, 30 pounds. Ito yung kanyang line of action. Okay? Paikutin natin sa A. Ito yung kanyang perpendicular distance, 2. Eskwala siya dito. Okay? Baba siya. Iikot siyang eskwala or naka-L, ganon. Okay? Ganon. Ang ikot niya ganon, clockwise. So, 30 times 2. Ayan. Clockwise, kaya positive. 30 times 2, di ba? Ito namang 60. Ito yung kanyang perpendicular distance mula sa A. Ayan, 5. Okay? Eskwala siya dyan, pababa siya. So, ikot siya na eskwala. Ganyan. Ang ikot niya ganon. Clockwise pa rin. 60 times 5. Ito yon. Okay? Sunod, yung 20 naman, papunta doon yung arrow pataas. Ito yung kanyang perpendicular distance mula sa A. 7. Eskwala, ganon. Diba? Eskwala. Or L. Pag umikot yan, na eskwala, ganon. Counter. Ganyan. Okay? Kaya ayan. Negative 20 times 7. Tapos, ito namang 40. Yan. Ito yung kanyang perpendicular distance. No? Ganyan. O. Pababa yung kanyang arrow. Eskwala siya dito. Na L siya dyan. Na L. Ganyan. Pag umikot siya, ganon. Okay? Clockwise. Kaya 40 times 11. So, lahat-lahat, yung pinaka-sum is 660 pound-feet. Positive. Ibig sabihin, yung pinaka-resultant moment ng 4 na forces na yan ay clockwise, ganon. Okay? 660 pounds. Pound-feet. So that yung pinaka-perpendicular distance niya mula sa A ay 660. Yung moment about A ng 4 na component na yan, divide natin sa resultant na 110, mapatak na 6 feet from A. 6 feet or right of A. Okay? Malinaw na. Mula dito, papunta dito, dito yung resultant na downward na 110. Okay? Dumadaan siya dyan, pababa. Dito siya nakalagay yung resultant. Kasi 6 feet yan eh. Okay? So, kalahati dito, kalagitnaan ng 60 at saka 20. Pababa siya. Okay, class? Malinaw na? Naintindihan nyo, class? Opo, sir. Walang tanong? Sir, kapag ano po, horizontal.
horizontal yung force. Opo. Meron po ba tayong example na ganun? Meron po Horizontal. kayo? Wala. Wala. Pero, Kaya ikotin na lang natin to. Para ito ng lahat maging horizontal. Ikotin ng ganun. ganun. Okay? Ganun lang Oh. po itsura. Oh, ito yung magiging vertical, di ba? Magiging vertical yung itong pinaka tawag nito. Pinaka beam na nilalagyan ng force. Magiging vertical siya kung iikotin mo ng ganon. At yung mga forces magiging parallel horizontal. Okay? Iikot siya dito. Ganon pa rin. Ganon pa rin. Kasi yung mga distance nila hindi naman nagbabago. Yung pound, ganun pa rin. Yung magnitude ng mga forces. Yung distance, ganun. Ikotin mo lang ng pagganito, di ba? Para maging vertical itong beam. Vertical. Para lahat yan ay horizontal. Ganun pa rin yun. Okay, sir. Okay na. Wala lang tayong example. Pero magbibigay ako. Kung meron nga kayong libro, engineering mechanic, maraming problem doon. Ito dito yung ating module dahil minadali. Kasi sinabihan kami noon, dapat kompleto ng September. Biro mo, parang yan parang isang libro. Gagawin mo dapat yan ng 1 taon hanggang 2 taon. Ginawa lang namin ng 1 hanggang 2 buwan. Kaya limitado yung content para lang magamit ngayong SEM dahil sa pandemic. Okay? Kaya maraming kulang, maraming error. Okay? So, siguro wala na kayong tanong. Paano kung yung Meron pa. Yung po sir, yung 6 feet po, saan po yun relative? Di ba paikot po ito? Relative Hindi, po ba? ang 6 feet, di ba nakalagay? 6 feet right of A. Ito yung A, papuntang kanan, 6 feet. O, nandito siya banda. Siya yung perpendicular distance ng resultant. Ang resultant natin dito nakalagay pababa. Vertically downward. Squala siya dyan sa kanyang moment arm na perpendicular distance na 6. Malinaw na. Okay po. Okay? So pag sinabing D, perpendicular distance yan mula dito sa pinaka-center of moment or axis of moment, okay? Papunta doon sa perpendicular na line of action ng resultant. Nag-EL siya dyan. Pag ganyan. Ito 6. Ito naman yung ating resultant pag ganun pababa. Dito siya dumadaan ganun. Diba? Malinaw? Kaya pag umikot yan, ganun. Clockwise. Kaya pag i-multiply mo, yung 110 na resultant times 6 na perpendicular distance niya, equal yan dito. Sa summation ng moment ng mga component na yan na 4. Sapagkat ang moment ng component is equivalent to the moment ng resultant. Diba, naalala nyo yung ang Barignone's theorem na tinalakay natin? Balikan niya natin. Barignone's theorem, nakalagay dito. Ayan moment of a force is equivalent to the algebraic sum of the moment of its force component. Dun sa parallel forces kanina, okay, yung component natin, yung 4 na vertical na 30, 60, 20, 40, yan yung mga component. Okay? Yung pinaka-resultant niyan, yung dito na 660 na pababa. Okay? So that yung moment ng resultant na yan is equal sa sum ng moment ng mga component na 4 na yan. Yun po ibig sabihin ng Barignone's theorem. Okay? Kaya yung resultant mo na 660, okay? Rather 110, i-multiply mo dun sa kanyang moment arm sapagkat yun yung kanyang moment Resultant times perpendicular distance na 6, di ba? 110, okay, times perpendicular na 6. Ito yon 660 din yan. Equal yan sa sum ng moment ng component.
ng 4 na vertical forces. Malinaw na, class? Yes, sir. Okay. Wala nang tanong. Nagugutom na kayo? Hindi pa. Kain tayo. Hindi pa, 12:30 yan. Okay. Mamaya, kakain tayo mga past 12. Kasi hindi naman ako tumatagal sa computer eh. Naluluha ako. Pag nakatutok sa computer. Kaya hanggang ano lang ako, 1 oras at kalahati. Mahaba na yung 2 oras. Okay? So, dako tayo sa yung tinatawag na distributed load. Pag sinabing distributed load, ayan o. Hindi mo alam yung magnitude ng mga yan. Pero uniformly distributed. Pag sinabing uniformly distributed, pareho yung magnitude ay constant. Pero pag ganito, distributed lang siya, hindi siya uniform. Kasi dito, mababa, dito mas mataas, dito bumaba. Ganyan, naka-curve. Okay? So, ang gagamitin nyo, class, yung pinaka-resultant niyan, area. Area ng figure bounded by AB at saka yung curve na yan na mula A papunta sa B. Okay? Yung pinaka-resultant yun, yung area niyan. Pero kung yan ay uniformly distributed, kagaya ng rectangular, halimbawa rectangular load yan, di ba yung distributed siya uniform? Wait lang. Hindi pa. Hindi pa. Okay, so kung yan ay rectangular, uniform yung kanyang pagka-distribute ng force. Rectangular. Hindi ko pansin. Okay, so ang gagawin mo para makuha yung resultant, yung area ng rectangle. O kaya triangular, no? Triangular, ganon. Triangular yung pagka-distribute ng load. Kukunin mo yung area ng triangle. 1/2 base times height, di ba? O di kaya trapezoidal, no? Mababa dito tapos biglang tumaas doon, ganon. Okay, trapezoidal. Kukunin mo area ng trapezoid. Pero pag ganyan, irregular, gagamitan mo yan ng integral calculus. Ayan o. Yung resultant area ng distributed load equals y dx. Yung y dx, yun lang yung area ng maliit na strip. Integrate mo mula 0 hanggang L. For example, ito, trapezoidal o. Dalawang solution dito. Pwede mo i-direkta na area ng trapezoid or area ng rectangle. Hahatiin mo yan. Isang rectangular area at saka triangular area. Kagaya nito, ayan o. Triangular area, ayan. Triangle na 150 by 12. Tapos rectangular naman, ito, 50 by 12. Okay? Hinati mo. Ganito yon. Yung resultant area, di ba? Area ng rectangle plus area ng triangle. Ito yon. Ayan. Hindi kaya buuhin mo area ng trapezoid. Ang area ng trapezoid is B1 plus B2, okay? Divided by 2 times yung niya na 12. So ito yan. Ang B1 niya dyan is 50. Ang B2 is 200. Okay? Divided by 2 times pinaka-height niya. Yung height niya ay 12. Okay? Kaya 1,500. Yun yung resultant ng trapezoidal na load na yan. Okay? Ang tawag niyan is distributed load. No? Pero uniformly increasing. O trapezoidal load. So, para makuha ang resultant niyan, ang resultant niyan ay area ng trapezoid. Ito yon. Okay? Then, para makuha mo yung location or position ng resultant kung saan siya banda,
nakalagay. Ilang meter ba siya mula sa A, papuntang kanan, hindi natin alam. Isolve natin yan. Ayan yung formula. Diba? Perpendicular distance ng resultant equals summation ng moment about A divided by resultant. So, ano yung moment? Moment ng dalawang figure na yan. Rectangular figure at saka triangular. Kukunin mo yung area ng rectangle, lalagay mo sa gitna. Sapagkat ang centroid ng rectangle, sa gitna. Okay? Then, yung triangular naman, itong triangular, kukunin mo yung area, lalagay mo sa gitna, yung pinaka-resultant. Ang gitna ng triangle, wala dito sa tulis o sa vertex, ay 2/3 ng kanyang length dito, o base. Diba ito ay 12? 2/3 yan, 8. So, 8 dito banda yung kanyang centroid. Kung galing naman dito, sa pinaka-height niya, 1/3 ng pinaka-base. 1/3 ng 12. Ito yung pinaka-base niya, di ba? 1/3 pag galing dito. So, kung 1/3 ng 12 is 4. So, 4 mula dito, yung centroid. 8 mula dito, 8. Ayan yung centroid dyan. May centroid yung gitna. So that yung moment ng rectangular ay area ng rectangle 50 times 12. Lagay mo sa gitna, multiply mo yung kanyang moment arm. 6. Kasi ang gitna nito ay 6 sapagkat ito ay 12. Okay? 12. Di 6 yung gitna. Kaya yun. So ito, area ng rectangle 50 times 12. Ito yung resultant ng rectangular load na ilalagay mo sa gitna, i-multiply mo sa moment arm na 6. Yun yung moment ng rectangular load. Okay? Plus, moment naman ng triangular na area. Anong triangular na area? 50 times 12. Diba? 1/2. 1/2 base times height. Diba? Itong base ay 12. Yung height ay 150. Ito yun. 150 times 12, 1/2. Yun yung area. Yun yung resultant ng triangular. Lalagay mo sa centroid. Ang centroid mula dito sa A ay 8. Kaya ito yun, times 8. Okay? So, lahat na yan, divide mo sa R na 1/5. Makukuha natin yung location ng resultant ng trapezoid na yan is 72 meters mula sa A. Dito 7.2. Okay? Lampas sa kalahati kasi ang kalahati is 6. Banda pa siya dito. Dito dumadaan yung pinaka-resultant ng trapezoid na yan. Okay? Yan yung unang solution by area. Kasi regular figure naman siya, di ba? Trapezoid eh. Pwede mo rin gamitan ng calculus, second solution. Ano yung calculus na paraan? Ayan yung formula. Resultant equals integral of y dx. Ano yung y dx? Yung y dx class, yung area nitong maliit lang na rectangle na shaded. Yan o. Vertical na rectangle. Yung width niyan, yung lapad dx. Yung height niya ay y. So that yung area niyan, yung differential area niyan is y dx or height times width. Ito yon y dx. Okay? Pag in-integrate mo yan na maliliit na strip, na area na ganyan, mula dito sa A, papunta doon sa B, integrate mo yan, makukuha mo yung area ng buong trapezoid. Yan pong ibig sabihin ng integral of y dx mula 0 hanggang L. Yung 0 mo dito. Yung L mo, yung 12. Kasi mag-umpisa ka dito, ito yung pinaka-0 mo eh. Hanggang L. Anong L mo is 12. Okay? Yan pong ibig sabihin. Pero ito class, hindi mo ma-integrate yan kasi dalawa variable eh. Pag po-formulate ka ng equation na yung y ay masusolve mo in terms of x. For example, meron ditong similar triangle.
Itong maliit, ayan, right triangle. At saka itong malaki. Similar yan na triangle. Okay? Similar yan. So that 150, or ito, y. Di ba? Buo yan, y. Pero dito, y minus 50. Kasi 50 naman to, di ba? Ito, 50. Okay? 50 yan. So that ito na y, less 50, ito na lang yan, y minus 50. Ito yun. Ito. So, y minus 50 over 150 proportional na side. Itong side at saka ito na side, proportional yan. So, y minus 50 over 150 equals x. Ito yung x. Okay? Mula sa gitna ng strip na yan, papunta sa A. X yan. Ayan o. X. Okay? Proportional yan. X over 12. Ayan. X over 12. So that in simplification mo yan, i-simplify mo yan, solve for y. Ito yung value ng y. Y equals 12.5x plus 50. Ito, i-substitute natin dito sa value ng y. So ito na yon. Ito yung y. Okay? Value ng y yan. May dx ka, integrate mo, 0 to 12. So ito yon. Okay? Kung naalala nyo pa yung integral nyo, kung hindi na, balikan nyo yon, i-recall nyo yon. Ito ay power formula lang to. Okay? Power formula. Ito magiging x squared over 2. Diba? Ayan o. 12.5 x squared over 2. Lagay mo yung limit na lower, saka limit na upper. 0 to 12, diba? Ayan. Tapos ito naman, 50x lang yan. Lagay mo yung limit. Ayan, 0 to 12. Substitute mo dyan, yung value ng x sa limit na yan. Ito, lumalabas na 1,500 Newton. Yung resultant, okay? Resultant lang yan, 1,500 Newton. Kagaya yan dito kanina. Yan. Ginamitan natin ng unang solution, area ng trapezoid. Ito naman, calculus. Para yung sagot ng resultant. Ayan. Tapos, dako naman tayo sa pag-solve ng location o ng D. Yung perpendicular distance ng resultant. Kukunin natin yung moment ng resultant. Ano yung moment? Resultant times perpendicular distance. Ikot natin doon sa moment ng maliit na strip na area, y dx, di ba? Y dx ang area niyan. Times moment arm niya, x. Ayan. Area na y dx times perpendicular distance mula sa A, which is x. So, ito yon. Y dx, which is differential area, times moment arm niya, x, mula sa A. Integrate mo yan mula 0, ito yung 0 natin, hanggang 12. Kaya ito yon. Okay? 1,500, value ng resultant, times D equals x times value ng y, dx. Power formula lang yan. Ayan na. Lagay mo yung limit. Yan dito. Pumapatak na 10,800. Okay? Yung 10,800 yan, yun yung moment ng resultant. I-over mo yung 1.5 dyan. Divide mo 1.5. Ito yun, para makuha mo yung value ng D. 7.2 meter. Mula dito yan sa A. Papuntang kanan. Okay? So, malinaw na class. Dalawang solution yan. Hello, class. Hello. Sir, may tanong po. Yes. Yun dun po sa may solution by area, saan po nakuha yung 8? Yung sa may number 2 po, in location. Sa unang solution by area, Opo. sabi ko, yung 8 na yan, centroid ng triangle. Mula dito sa tulis, mula dito sa vertex, papunta doon sa centroid ng triangle, 2/3 yan.
ng length ng base. Ang length ng base ay 12, di ba? So, 2/3 ng 12 ay 8. Sapagkat kung naalala nyo sa geometry or kahit sa integral calculus yung centroid, kung tinalakay nyo yon, pag sinabing centroid, gitna ng triangle. Yung gitna ng triangle, pag galing dito sa tulis o sa vertex, 2/3 yan ng length ng base. Pero pag galing dito sa height, 1/3 yan ng length ng base. Since ang length ng base is 12, 2/3 is 8, 1/3 is 4. Malinaw na. Kaya yun. Ito yung perpendicular distance ng resultant ng triangular load na yan. Na ang resultant yan is area ng triangle. Ilalagay mo lang sa centroid. Multiply mo sa moment arm, which is 2/3. Kaya ito yon. Malinaw na. Hindi pa rin malinaw. Yes, sir. Ay, akala ko hindi pa rin. May tanong pa. Sa calculus, naalala nyo pa rin yan. Sir, may tanong, sir. Oh, Sir, tatanong ko lang yung medyo malabo po kung bakit po y minus 50 po yung dun sa ratio po, yung pagkuha niya sa ng y po. okay. Tingnan natin itong strip. Okay? Itong maliit na rectangle na shaded. Yung height niyan, hindi naman natin alam. Y yan, Y. Y. Ito naman, dx. Kasi maliit lang niya masyado Okay? Wala sa gitna niyan, x. Okay? Itong y, minus nitong 50. Di ba 50 ito? 50 yan, di ba? Ayan, 50 50 yan dito. So that yung y, bawasan mo ng 50, ito yon height ng triangle na maliit. Ganyan. Y minus 50 yan. Malinaw na. Hello? Opo, sir. Thank you po. Okay. Ano pang tanong? Sir, yung ano po, 'di ba yung y minus 50 over 150 is equal to x over 12. Pwede pong pakiulit 'yun. Kung bakit po Ang nangyari. tawag niyan, class, ang tawag niyan, ratio and proportion. Pag similar yung figure, similar triangle, kagaya niyan, di ba dalawang right triangle, isang maliit. Ito maliit na triangle, ayan maliit. Yung pinaka-height niya dito, y minus 50. Yung pinaka-base niya dito is x, yan yung x. X ito, y minus 50. Yung isang triangle na malaki, ito ay 12 yung kanyang base. Ito ay 150 yung height niya. Pag similar yan, pag similar figure, proportional yung side. Kaya ito, 1y minus 50 over 150, ito yon, okay, equals x, ito yung x, over 12. Kasi similar na triangle yan. Malinaw na, hindi pa rin. Malinaw na po. Ay, akala ko, hindi pa rin malinaw. Similar triangle. Similar triangle yan. Right triangle ng dalawa. Okay? Height is to height equals base is to base. Diba? Yung maliit na triangle, yung height niya is y minus 50. Yung isang malaking triangle, yung height niya is 150. Kaya height is to height equals base is to base. Yun ang kanyang ratio. Malinaw na. Sir, may tanong po. Ano? Bale po, yung po bang height po ng triangle na 150, given po yun? Or, for example po, hindi given, isosolve po namin? Dito sa problem na to, given. Kasi tingnan mo, di ba ang 200 is mula dito hanggang doon? 200 yan. Ito yun, Ito yun, Di ba? Okay, sir. 200 yan. Ito naman, 50 yan. Kaya pag diniretso mo yan doon, gagawa ka ng rectangle. Ito yon, ito, rectangle. So ito 50, di
Di ba? So, ito, 150 na lang kasi 200 minus nitong 50, edi 150 na lang yan. Malinaw na. Okay na po, sir. Salamat. Okay. Ano pa? Wala na? Okay, so kung wala nang tanong, edi wala nang sagot. Dako tayo sa coplanar non-concurrent force system. Pag sinabing non-concurrent force system, lahat ng mga forces sa isang force system hindi naman parallel yung kanilang line of action, hindi naman dumadaan sa common point, kaya non-concurrent. Okay? Pag sinabing coplanar, lahat ng mga forces na hindi naman parallel, hindi naman concurrent, nakalagay lang sa isang plane. Kagaya niyan. Okay? Yung drawing natin, ito, yan, merong tatlong forces, F1, upward to the left, F2, upward to the right, F3, horizontal to the left, to the right, okay? Horizontally to the right. So, wala silang common point of intersection. Yan ay coplanar or coplanar non-concurrent force system. Pag determine ng resultant, yan pa rin yung formula. Isasamap mo lang lahat ng mga X component, lahat ng mga Y component, i-substitute mo sa Pythagorean theorem, R equals square root of summation of fx squared plus summation of fy squared. Then yung kanyang inclination, yung pa rin, arctangent, summation of fy, summation of fx. Huwag nyo lang isasama yung sign na negative. Okay. Kakain na kayo. Sabay ka na. Okay, dako tayo class sa coplanar non-concurrent. Ayan, meron tayong problem dito. Ito ay galing sa Engineering Mechanics by Ferdinand Singer, second edition. Nasa page 45. Determine completely the resultant of the force acting on the step pulley as shown. Ayan class, pulley yan, yung bilog. Pulley. Di ba ang pulley, meron siyang pinaka-axle or axis of rotation. Ang pulley kasi, may tali yan para magtaas ng bagay na mga magbigat. Ang kabilang dulo ng tali, tatali mo doon sa object na gusto mong itaas o buhatin. Ang kabilang tali, ahatakin mo. Umiikot yung pulley. Okay? Nakita na kayo class ng pulley? Hello class. Opo, sir. Yes, sir. Saan? Saan kayo nakakita ng pulley? Sa mga construction, sir. Construction site. Okay, saan pa? Sir, yung pagtataas po ng flag. Yon, pagtaas ng flag. Oo, doon sa Mga taas balat, ng sir. flag post.
Sampa. Sa mga talyer, no, kung meron doong malalaking talyer pagbubuhat ng makina. Okay? May chain hoist na ginagamit. Malaking pulley 'yon. Para iangat yung sasakyan, o iangat yung makina o yung malaking bahagi ng sasakyan iaangat. Yan ang ginagamit. Saan pa kayo nakakita? Maliban sa mga makina, mga shop, mga talyer, flagpole, doon sa doon sa pier, North Harbor, di ba may mga container van doon? Malaking crane. Construction site, may mga crane. Sa dulo ng crane, pinaka-tower, may malaking pulley doon. Pagbuhat ng mga bibigat na object galing sa baba. Semento, bakal, okay, o mixer. Yung maliliit na mixer, itataas. Yun, ginagamitan ng pulley. Sa PBA class, nakakita na kayo nanonood kayo ng PBA? Noon, bago nagpag-pandemya, nanonood kayo ng basketball? Class? Yes, sir. Opo, sir. Di ba may pulley doon sa PBA? Yung pang taas sir ng ring. Hindi, yung player na kalbo ng Magnolia. Yung kalbo na magaling. Di ba pulley yun? Si Polly po, sir. Ay, pulley pala yun. Agoy, ano ba yan? Pulley! Oo. Kala ko pulley. Pagkasintunog kasi eh. Okay, so dako na tayo dito sa ating problem. Ayan, 3 forces class naka-apply sa pulley na yan. 750 upward to the right, 250 horizontally to the right, 1,250 vertically downward. Yan yung mga forces. Ang tanong dito, pinapadetermine completely ang resultant. Pag sinabing completely class, i-determine yung resultant, yung kanyang magnitude, yung kanyang inclination with the x-axis, at saka yung kanyang location or yung kanyang position, kung saan siya banda nakalagay. Siya ba ay nasa taas ng axle o ng axis ng pulley o nasa baba, nasa ilalim ng axis. Okay? O baka naman dumadaan sa sentro o axle ng pulley na yan, yung resultant. Aalamin natin yun. Okay? So, unang-una, solve natin yung magnitude. Dito sa ating solution, magnitude lang sinolve. Okay? Alam lang natin yung magnitude. Hindi natin alam kung ano ba yung kanyang direksyon. Diba ay pointing upward to the right o pointing downward to the left or downward to the right. Pumasok sa ating area of possibility. Dahil saan pa rin itong maging bagyo habang papalapit dito sa ating bansa. Kaya babantayan natin yan. Pero kanya mga kapuso, ito rin nasabi ni LP na Okay, so by directly substituting doon sa ating formula, okay, summation of fx, lahat ng mga x component sa 3 forces na yan, pagsamasamahin natin, assume natin na papuntang kanan, positive. O ayan, 250. Papuntang kanan na yan, horizontal na yan. Yan na, nakalagay, 250. Plus, x component ng 750, papuntang kanan din. Ayan, 750 cosine 30. Yun lang, dalawa lang. Okay? Lumalabas na ang total na x component ay 899.52 pounds. Positive. Ibig sabihin, papuntang kanan siya. Then Fy naman, pagsama-samahin natin,
Assume natin pag upward, positive. O, ayan, yung 1,250 downward, ayan, negative. Yung y component ng 750 upward, ayan, positive. 750 sin 30. So, lahat-lahat, negative 875. Ibig sabihin, downward yung x component ng resultant. So, mahulaan na natin. The resultant is acting downward to the right. Sapagkat ang kanyang y component negative at ang kanyang x component ay to the right. So, andyan na yung ating magnitude ng resultant. Square root of 899.52 squared plus 875 squared. Lumalabas na 1,254.89 pounds. Magnitude lang yan. Hindi natin alam kung saan siya nakalagay, yung kanyang location or position. Wala dyan sa solution. Ang alam lang natin, yung kanyang magnitude at saka yung kanyang pointing na downward to the right. Okay? Pero saan siya banda? Nasa taas ba siya ng axle ng pulley o nasa ilalim? O maaaring dumadaan sa pinaka-axle ng pulley na yan. Okay? So, anong gagawin natin? I-solve muna natin yung moment ng mga component na yan. Yung tatlong forces na yan, solve natin yung moment. About O. Yung O dyan, yung pinaka-axle, pinaka-sentro ng pulley. Okay? Kung saan dyan umiikot yung pulley. Kunin natin yung moment ng lahat ng mga forces na yan. Meron naman siyang perpendicular distance. For example, moment ng 750. Moment ng 750, ayan o. Ito yung kanyang perpendicular distance mula dito sa pinaka-axle ng pulley. Dito natin paikutin. Perpendicular siya dyan, ganon. Okay? Iskwala siya dyan. Pag umikot, ganon. So, 750 times 1.25. Kasi ito is 1 foot and 1/4. 1 and 1/4 feet. Okay? Or 1.25 feet. So, ang moment yan is 750 times 1.25 clockwise. Then, ito namang 250, yun din yung kanyang perpendicular distance dito. 1.25 din yan. Iskwala siya dyan. Iikot siya ng ganon. Iskwala. Okay? Ganon yung ikot. Counter. So, isa-subtract natin siya dito. No? So, yung 750 times 1.25 minus 250 times 1.25. Ito rin na 1,250 pag umikot, iskwala siya dyan. Ito yung kanyang moment arm or perpendicular distance, 1/2 or 0.5 feet. Ikot niya iskwala, di ba? Ganyan. Ikot siyang ganon. Counter din. Tama, counterclockwise. So, ima-minus din natin, no? 1,250 times 0.5. Ilan yun? Kung mayroon kayong calculator dyan, solve nyo nga. Calculator ready Sundin nyo lang yung sinasabi ko. 750 times 1.25. Okay? Plus yan, plus. O positive yan kasi clockwise yan. Minus 250 times 1.25. Minus 1,250 times 0.5. Ilan lahat yun, class? 625 po. 625. Hindi Zero sa akin. Zero po, sir. Yun, Zero po, zero. Tama, Zero. zero. Okay, ibig sabihin, yung tatlong forces na yan, hindi sila makakapaikot sa pulley. Kasi wala nga ikot, walang moment, zero. Okay? Yun yung moment ng tatlong forces na yan. Yun din yung moment
ng resultant. Sapagkat ang moment ng tatlong component na yan equals moment ng resultant. Diba sabi ni Mr. Barignon, ang moment ng force is equivalent to the sum of the moment of its component. So, ang component ng resultant dito, itong tatlo, 750, 250, 1,250. Kinuha natin yung moment niyan, about dito sa pinaka-center, ang moment ng tatlo ay 0. So that yung moment ng resultant, di ba, is resultant times perpendicular distance. Nalala nyo? Ito yun, oh. Oh. Moment ng component equals resultant times perpendicular distance. So that yung distance, masusolve natin. Yung moment kanina, 0. Divided by resultant. Ano yung resultant? Ayan, 1254.89. So, lumalabas class na yung distance ay 0 over 1,254.89 equals 0. Ibig sabihin class, 0 yung perpendicular distance ng resultant. So, ibig sabihin, dumadaan yung resultant dito sa pinaka-center. Wala siyang moment arm, walang D. Okay? So, alam na natin, class, na yung resultant, yung kanyang magnitude, is 1,254.89. Siya ay acting downward, okay, to the right, at dumadaan, passing through the center or the axle of the pulley. Kaya wala siyang moment. Kasi nga, dumadaan sa center, yung pinaka-moment center natin, di ba? Tinalakay natin noon pa, na sinabi ko sa inyo, sa umpisa pa lang, pag yung moment ay dumadaan, ang moment ay dumadaan sa center of moment, wala siyang moment. Kasi nga, walang perpendicular distance. For example, itong force na to, dadaan siya dito. Okay? Pag ganun. Yung moment niya, about O, 0. Kasi nga, yung perpendicular distance is 0. Okay? So, tandaan nyo, pag yung force dumadaan sa pinaka-moment center, 0 ang moment niyan. Wala siyang perpendicular distance. So, yung dito, malinaw, na yung resultant natin dumadaan dito sa moment center, yung pinaka-center ng pulley. Kasi nga, wala siyang moment, di ba? Wala tong moment, 0, sinolve nyo, di ba? I-divide mo yung 0, 0 divided by magnitude ng resultant, pumapatak na 0 ang D. Kaya yung resultant dumadaan dyan. Malinaw na class. Na-solve na natin completely. Meron ng magnitude, meron ng location, meron ng direction or pointing. Alam na natin. Malinaw na class. Yes. Ano po, sabi niyo po, downward papuntang right po, di ba? Downward to the right. Paano niyo po nasabi na downward papuntang right? Kasi dito ka titingin sa sign ng component. Ang component, yung pinakasum ng S component, positive. Pag positive, to the right, yan. Ang summation ng Y naman, negative, yung pinakasum ng Y component. So, ibig sabihin nito, downward. Dito ka titingin sa sign. So, kaya, alam na natin. Itong summation of Fx, ito yung X component ng resultant. Or, R sub X, which is positive, papuntang kanan. Ito naman, yung summation of Fy, ito yung R sub Y, or Y component ng resultant, which is negative, which is downward. Kaya yung resultant mo is downward to the right. Na dumadaan siya dito. Pag ganito, ganyan. Okay? Dumadaan siya dyan. Yung angle of inclination, masusolve natin. Ano yung formula ng theta? Arctangent Fy over Fx, di ba? Sige nga, solve nyo. Theta equals arctangent Fy 875
over fx, 899.52. Ano ang labas? Anong value ng theta? 44. Tama po. 44.2. 21. 21. Okay. So, lumalabas na 44 point something yung ating angle of inclination ng resultant. Na ang kanyang pointing is downward to the right. Naka-incline siya ng 44 point something degrees na dumadaan siya sa axle or center ng pulley na yan. Malinaw na. Opo, sir. Okay. Wala nang tanong? Nakikita nyo ba ako? Ha? Opo. Nakita po. Opo. Malinaw? Opo, sir. Malinaw? Opo. Malinaw. Malinaw na pangit, no? Pangit ba? Pogi po. Sir, Ayun. di sir. Napaka-pogi niyo, sir. Love you, sir. Hindi kayo Merry nagsasabi Christmas. ng totoo. Love you, sir. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Di ako pogi. Gwapo lang. Gwapo lang ako. Agree, Opo, sir. sir. Agree. Okay. Ano? Sa pangalawang example, tingnan natin kung maintindihan nyo. O, ayan. Ha? Mas maraming forces. Yung problem na yan ay nasa page 38 ng Engineering Mechanics. Second edition by Ferdinand Singer. Problem 246, page 38. Determine the resultant moment about point A. Ito yung point A natin, class. Ito. Yung forces natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 forces. Pagsasama-samahin natin yung mga moment ng bawat isa niyan, paikutin natin sa point A. Okay? Determine the resultant moment about point A of the forces acting as shown. Each square measures 1 foot each side. Yung isang square dito, class, 1 foot yan. Kaya diretso dito, 4 feet, rather 5 feet. Diretso doon, 5 feet. Kaya yan ay square na 5 feet by 5 feet. Okay? So, tingnan natin yung mga forces, yung kanilang inclination. Itong 100, upward to the left, nag-umpisa siya dito sa corner, papunta doon sa corner. So, ang kanyang ratio ng vertical to horizontal is 2:1. Diba? 2:1 yung kanyang pag-incline. Ito yon. Ayan o. 2:1. Malinaw, class? Ito namang 200, nag-umpisa siya dito. Ito naman siya sa corner dumaan. Okay? Yung kanyang right triangle is 2:3. 2 yung vertical, 3 yung horizontal. Ito yon. 2:3. So, alam mo yung hypotenuse, di ba? Dito alam mo yung hypotenuse, square root of 5. Dito is square root of 13, yung hypotenuse. Okay? Ito naman, dalawang 100, ang kanilang pag-incline is 1:1. Diba? Nag-umpisa dito, tumaan dito, yung right triangle is 1:1, yung inclination. Ganun din to, 1:1. So, yun, no? Okay? Malinaw? Malinaw na, class? Yes, sir. So, kunin natin yung moment, yung pinaka-resultant moment or sum moment ng 6 na forces na yan. Na dito natin paikutin. Ito yung pinaka-moment center natin, yung point A. Dito. Okay? So, tingnan natin, ha? Itong 80 pounds pataas, ito yung line of action. Okay? Ito yung kanyang perpendicular distance mula sa A. 1. Squala siya dyan. Iikot siya ng ganon. Counter. Okay? So, 80 times 1. Counter. Ito namang isang 80, downward. Diba? Downward. Ito is dumadaan.
Dito. Ito yung kanyang perpendicular distance mula sa A3. Eskwala siya dyan, di ba? Ganon, eskwala. Yan. Okay? Eskwala siya dyan. Baba. Kasi pababa yung arrow eh, di ba? So, iikot siyang eskwala, ganon. So, 80 times 3. 80 times 3 minus 80 times 1. Ito yon. 80 times 2 na lang. Nasusundan nyo? Class. Tama po. Okay, okay. Buti naman, nasusundan nyo. So, itong 80 times 2, effect yan ng dalawang 80. Okay, malinaw na. Oho. Tapos, ito namang 100 times square root of 2. Ito yon, yung dalawang 100. Yung isa downward, yung isa upward. Kung i-extend natin yan, dito yan dadaan sa mga corner na yan, dito. Ayan. Ito namang isa, dito dadaan sa mga corner. Ayan. Ayan, dito. Okay? Dito dadaan sa corner. Papunta doon yung isa pababa. Okay? Pag umikot yung dalawang yan, counter. Okay, counter, ganon. Yung kanilang perpendicular distance, itong 100, dito siya dadaan sa corner. Yung kanyang perpendicular distance, kalahati lang ng diagonal ng square. Di ba? Ayan yung diagonal ng square. Oh. Square root of 2. Kasi 1, 1. Di ba? Yung diagonal ng square root of 2. Okay? So, yung moment arm nitong 100, mula dito sa A, kalahati ng square root of 2, dito siya dadaan eh. Yan, pababa. Okay, ganun, pababa. Ispala siya dito. Ganun. Diba? Ispala siya dyan. Ang ikot niya, counter. So that 100 times square root of 2, 1/2. Kasi kalahati lang ng diagonal ng kanyang moment arm. Meron pa dito isa. Dito rin dadaan dito. Yan. Ispala siya dyan. Diba? Yan. Yan, ispala. Ikot na ganon. So, 100 times square root of 2, 1/2. Dalawa silang 100 times square root of 2, 1/2. Kaya ito na lang, negative 100 times square root of 2. Ito, para yan sa dalawa. Malinaw na. Iikot siya dito. Sige nga, class, kung nasusundan nyo. Walang tanong? Sir, bakit yes po. Bakit naman po naging counterclockwise yung isa? Hindi, yung dalawang yan, counterclockwise yan. Opo, bakit po naging counter yung pinakataas po na 100? Kasi tinan mo Sige. kung i-extend natin to sa corner dumadaan, dito sa corner, dito dadaan, di ba? Tama ba ako? Yung Opo. kanyang perpendicular distance mula sa A, ganon. Ganon. Eskwala siya dyan. Ganyan, eskwala. Okay, eskwala, L. Papunta nun yung arrow. Pag umikot dito sa pag ganon, iikot na L or eskwala. Ito, ganon din. Ito, dadaan siya dito. Papunta dito yung arrow. Okay? Eskwala siya dyan. Ganon. Eskwala or L. Ganyan. Ganon din yung ikot. Pareho. Counter. Nasusundan nyo? Hindi na po. Hindi na po. Nasusundan. Nakakalito na po. May Sir, tanong? yung ano po kasi ata, yung pinakataas na 100 pounds po. Okay. Yung direction niya po, papunta po dito. Kaya po Clockwise. papunta pong Positive. negative po. Negative. Downward left po, di ba? Hindi. Yung pinakataas po. Yung ikot niya na eskwala, titingnan mo yung arrow. Eskwala, yung moment arm or perpendicular distance, saka yung force, eskwala iikot. Opo. L na iikot. Di ba ito siya, dadaan siya dito,
Dito, oh. Yung corner na yan. Dadaan siya dyan, di ba? Opo, sir. Kung i-extend mo yan, extend mo yung line na yan sa mga corner dadaan. Dito yon, dito yon dadaan, ganon. Ito yung kanyang perpendicular distance. Iskwala siya dyan. L. Diba? Papunta siya doon yung arrow. Ganyan. Iikot siya dito na L. Ganon. Di ganon yung ikot. Counter. Kasi L. Ganon. L. L. Diba? L. Ganon. Iskwala. Dito yung perpendicular distance. Kalahati ng square tab 2. Ganon. Ito yung line of action ng force. Dadaan dyan. O. Ganon. Di ganon yung ikot. Counter. Ito namang isa, dito naman siya dadaan. Papunta naman yung arrow dito, ganon. Ganyan. Ganyan perpendicular distance mula sa ito yon. Ganyan. L siya dyan. Ganon. Ganyan. L. L. Pag umikot yan, ganon din. Nasusundan nyo? Okay na, sir. Oo. Okay na daw. Sigurado ka? Sigurado po. May ano po kasi ako, may explanation po sana ako. Ano? Yung doon po sa ano, 'di ba po, dalawa po 'yan. Yung pinakataas po. Yung direction niya po kasi downward left. Kaya nung kinabit po natin sa eskwela, naging counter po. Kasi kung sakali pong naging pataas po 'yan, tingin ko po magiging clockwise po siya. Yung alin? Yung 100 na downward to the left? Opo. Kung naging pataas po 'yan, tama magiging clockwise. Tama. Tama ka. Kaso, naging downward siya eh. Opo, yun po. Kaya pareho silang counterclockwise. Tama pa. Okay, sunod. So, tandaan nyo ha, ito, para yan sa dalawang 80. Ito naman, para sa dalawang 100. O, dito na tayo sa 200. Itong 200, ito yung kanyang X component. Dito dumadaan, ganon, di ba? Papuntang kanan. Diyan dumadaan yung X component. Dito naman yung Y component, pababa. Okay? Sa X component, ito yung perpendicular distance. Mula A. Ayan o. 3. Kasi dito siya dadaan eh. Diba? Dito dadaan yung X component. Yan. Perpendicular distance niya mula A. Ito yon. Iskwala siya dyan. Diba? Ganon. Ayan. Ang ikot niya clockwise. Ganon. Kaya 200 times ratio ng horizontal. Yung di ba yung horizontal niya is 3 over hypotenuse times 3 na moment arm or perpendicular distance mula sa A. Ito yon. Ganon. Skwala siya dyan or L. Ganyan. Yung 3 na yan, yung perpendicular distance. Ito naman, ito yung X component ng 200. 200 times 3 over hypotenuse ng square root of 13 times moment arm. Nasusundan nyo, class? Hello, class? Nasusundan nyo na? Apo, sir. Okay, sunod. Ito naman yung Y component. Yung Y component ng 200, dito siya dadaan. Yan, pababa, di ba? Yan. Yan, pababa. Ito yung kanyang perpendicular distance mula sa A. Yan, 2. Skwala siya dyan, pababa. Ganon, di ba? L. Pag umikot yan, ganon. Yan. Clockwise. So, Y component, plus pa rin. Times, ito yung Y component ha. 200 times ratio ng vertical 2 over square root of 13 hypotenuse times 2. Yung pinaka-perpendicular distance to. Okay na? So, itong dalawa para sa X component at Y component ng 200. Ito yon. Okay. Malinaw na. Class, malinaw na ba? Hello? Opo, sir.
Okay. Dako tayo sa huling dalawang term sa equation. Ito naman. Ito class. Ito yung x component ng 100. Itong 100. Diba? Dito dadaan yung kanyang x component. Papuntang kaliwa. Diba? Ganyan. Papuntang kaliwa. Ito yung kanyang vertical component. Pataas. Okay? Pataas. Diyan dadaan. Dito yung x component. Ito yung kanyang perpendicular distance mula sa A to, okay? Ito, eskwala siya dyan. L, ganyan. Pag umikot, counter. Okay? So, ito yon 100 times x. Yung ratio ng horizontal over hypotenuse times 2. Moment arm mula dito sa A, papunta dyan. Pagkat dito dadaan yung x component. Dito siya perpendicular. Okay na? Ayun, negative, counter eh. X component times perpendicular distance 2. Ito naman yung y component. Yung y component dito siya dadaan. Dito. Okay? Ito yung kanyang line of action. Ito yung perpendicular distance mula sa A. Eskwala siya dyan. Ganon. Ha? Eskwala. Pag umikot yan na eskwala, ganon. Counter pa rin. So, 1 lang yung kanyang perpendicular distance. Ito yon. Y component, 100 times ratio vertical to hypotenuse times 1. Ito yon. Malinaw na class. So, all in all, 560.8 pound-feet. Yung pinaka-total o resultant moment ng 6 na forces na yan pag pinaikot about A. Malinaw na. Hello, class. Malinaw na. Apo, sir. Okay, salamat naman. Ayan, meron tayong assignment dito. Itong assignment class, hindi niya ipapasa. Pero, sasagutan niyo sa bahay. Diyan sa ano nyo. Para next meeting, tatalakayin natin. At tatawagin ko lang. Random. Yan ang kailangan, meron kang sagot. Pag tinawag. Dalawa yan. Yan ay nasa page 19 ng Engineering Mechanics, problem 205. Saka yung isa, nasa page 31, problem 231. Okay? Yan ang ating ano. So, kagaya ng sinabi ko, class, hindi ako tumatagal. Nag-umpisa tayo ng 10:30, 12:15 na. So, tama na yon. Naluluhan na ako. Pero, kukunan ko kayo ng screenshot. Okay? Kaya, buksan nyo lahat na camera nyo. Para makita ko kayo. Oh, lahat na may camera, buksan nyo. Oh. Okay, ready? Dali, bakit kakaunti lang?
Okay na, class. Babayu. Tapos na. Nakita nyo na? Bye-bye, sir. Okay, bye-bye. Ingat kayo. See you next week. Sir. Bye po, sir. Thank you po. Bye po, sir. Thank you po.